Magandang araw mga bata. So, nandito na po tayo sa ating aralin sa EPP4 Module 4. Noong nakaraan, pinag-usapan po natin kung paano po ang ano po ang uri ng mga linya, kung ano uri po ng mga letterings ang ginagamit. Yun po. So, ito naman po ngayon ay basic sketching, shading, at outlining. So, paano po mag-drawing in short. So, may sketching, may shading, at saka may outline. Yan po ang topic ngayon. Kaya ano-ano po yung matututunan natin sa araw na ito or sa module na ito. So, nakikilala po natin yung mga hanap buhay or mga trabaho na maaaring gumagamit ng shading, basic sketching, at saka outlining. So, nasasabi din po natin ang kahalagahan kung mayroon kang kaalaman at kasanayan sa sketching, shading, at outlining. And then, natatalakay, syempre, yung kahalagahan ng mga sketching, shading, at outlining. So, ito pong focus ng ating module. Okay. Sa mga online learners po, pwede po kayong pumunta sa inyong Quizalize bukas or this Friday, and then naka-open lang po yan. Pwede po kayong magsagot. Ito po ang class code. So, ito na po tayo sa tuklasin. Sa ating pang-araw-araw na gawain, may iba't ibang produkto tayo na ginagamitan ng shading, basic sketching, at outlining. Ang mga produktong ito ay ginuguhit muna bago gawin sa aktual nitong anyo, tulad ng mga damit pangkasal, barong, mga sapatos, mesa, upuan, cabinet, at iba pa. So, bago po gawin sa aktual, dino-drawing po muna bago po siya gawin. Ito ay isinasagawa upang maging gabay ng mga manggagawa sa pagbuo ng proyekto at upang makuha ang totoong hugis at anyo. So, bago po muna nila yan isagawa, halimbawa yung mga damit na ipapatahi mo, ito-drawing muna nila yan, ide-design muna nila yan bago nila gawin. Ganun po. Kaya ang mga produktong ginagamitan ng shading, basic sketching, at outlining ay maaaring pagkakitaan. So, hindi lang po yan basta hobby, pwede rin po siyang maging negosyo. Marami sa atin ang may kakayahan at kaalaman tungkol sa pagpipinta, pagdidisenyo, at paggamit ng iba't ibang medium ibig sabihin paraan, na may kaugnayan sa sining. Ang mga kakayahang ito ay makapagbigay ng kabuhayan sa isang tao. Hindi kinakailangan ng isang malaking lugar o pwesto upang magawa ang mga gawain ito. So, kung ikaw ay may basic knowledge sa pagpipaint, sa pagde-design, at paggamit ng iba't ibang medium sa pagdo-drawing, so pwede kang magkaroon ng negosyo, maaari kang kumita. So, ito yung mga trabaho na maaaring mangyari kung yung mga sumusunod ay meron kang kakayahan. Muna po, syempre, ayan. Alamin po muna natin kung ano ang shading, sketching, at saka outlining. So, shading, ito po, parang nagbibigay ka ng anino dun sa drawing mo. Parang binibigyan mo siya ng buhay. Yan po ang sketching. Next po, shading po pala yan, sorry, shading. Ang sketching naman, parang ito yung parang draft muna. Ayan. So, ano yung itsura? Dinodrawing mo muna. Ayan. Ayan po, itsura niya. Ayan, kung may gusto kang design, ginaganyan-ganyan mo muna. Parang draft lang muna, hindi siya final. Ayan po. Ang next naman natin is outlining. So, ito po yung parang final design mo lang, tapos dinidiin mo lang siya. Ayan. Alam mo, ito na yung sketching niya kanina. So, pag nilalagyan niya ng outline, dinidiinan niya na yung final design. Yan po ang outline. Tingnan mo po. Yung sketch, ito na po yung ginagawa niya kanina, yung parang guhit-guhit lang. And then, kung nung ina-outline na niya, yan, dinidiinan na niya. Ayan. Diba, ang galing niya mag-drawing. So, yan lang po. Pwede niyo pong panoorin ang video. Isasend ko rin po ang kopya nitong Canva. Yan. Diniin lang niya. So, next po natin, ito na po yung mga hanap buhay na maaaring gumamit ng shading, basic sketching, at outlining. So, portrait and painting shop. So, ayan. Pwede pong gawing negosyo yung pagdodrawing ng mukha. Portrait po, ibig sabihin pagdrawing ng itsura ng tao. And then, painting. Maaaring kung ano lang pinipaint, mga surroundings, mga kung anong gustong ipa-drawing. Painting, tsaka portrait. Pwede po kayo magpatayo ng shop
Tapos may mga tao kasing hilig mag-art. So, yan. Pwede po yung ibenta yung gawa nyo. Okay, next, building, construction, and design. So, uri ng negosyo na tumatanggap ng kontrata tungkol sa paggawa ng plano at pagdidisenyo ng ng gusali para at iba pang ekstruktura. For example, kung may papagawa kang bahay, may papagawa kang building, so kung ikaw ay may basic knowledge, i-design mo muna, i-drawing mo muna kung ano itsura ng magiging building na i-design bago nila isagawa. Yan siya po. Ayan po ang building instruction and design. So, maaaring ang person nito ay architecture, mga ganyan, drafting, yan po. Building construction. Next natin is tailoring and dressmaking shop. So, dito, nagdo-drawing ka din naman ng mga damit na tatahiin. So, pwede kang gumawa ng mga damit, diba? Kagaya ng mga uniform, yan. Maaaring din pagkakitaan. Okay, next is furniture and sash shop. So, paggawa ng mesa, dinadrawing din yan kung anong gusto mong design ng mesa mo, kung anong gustong design mo ng upuan mo, kung anong gusto mong design ng sala mo, pwede rin yan. O, pwede din gawing negosyo. Yan. Next ay animation and cartooning. O, lagi nating nakikita yan sa mga pinapanood natin, di ba? Yung mga anime na mga pelikula, basta mga cartooning, yung mga drawing lang ng kumikilos, yun. Ginagawa ng mga animator tsaka mga cartoonist yun. Yan, pwede yan. Malaki nga sweldo ng mga to. Kapag ikaw ay animator sa movie, naku. Pero kailangan, syempre, talent sa pag-drawing. Okay, next, shoes and bag company. So, hindi lamang yung damit yung dinadrawing ang design, pati rin po yung shoes. Dinodrawing din yan, tsaka bag. O, yung design ng bag na gusto mo. Pwede kang gumawa ng sarili mong design, ng sapatos, sariling design ng bag, and then gagawin ng pagawaan ng shoes at tsaka bag. So, and then, ititinda mo, di ba? Represent mo or ilalako mo. I-display mo sa mall. Ayun. Pwede nang ibenta. Okay, next. Yan, printing press. Yan naman po. Yung mga malalaking printing press kagaya ng mga newspaper, mga tarpaulin. Ayan. Siyempre, i-design mo muna or i-lettering mo yung mga ipiprint mo mga tarpaulin. And then, yan. Pwede ka na mag-printing press. Ayan. So, mga piniprint nila, mga magazine, mga diaryo, mga libro. So, pwede yan. Pwede itong pagkakitaan. And, syempre, so ano yung mga produkto na ginagamitan ng basic sketching, basic ng shading, basic sketching, tsaka outlining. So, ito po, painting. Yan, ginagamitan yan ng shading, sketching, tsaka outlining. Ano pa yung pangalawang produkto? Portrait. Ito po yung example ng portrait. Ito po yung example ng landscaping. Nagdo-drawing ka ng mga nature. Bakuran. Gusto mo pagandahin yung harap ng bahay mo, pwede kang pumunta sa mga nagla-landscape, mga tao. So, alam nilang ayusin ang iyong kapaligiran or ang iyong bakuran para gumanda. Landscaping po yun. Sa drawing, ayan din po. Yung mga drawing ng landscape, puro mga nature, mga bundok-bundok. Yun. Yan, building design. So, ayan po. Ito yung mga design ng building. Ayan. Next po, architectural design. So, yan po yung mga sukat-sukat, yung mga blueprint. Pagka na tinatawag. So, yan po yung mga sukat, nakalagay dyan, sukat ng mga building na, ano mo, ayan, may makikita kayong mga measurements. So, dyan na po natin i-apply yung mga measurements or mga panukat na diniscuss natin nung nakaraang module 2. Architectural design. Next, furniture design. So, ganyan po mag-design ng furniture. Ito, gumagawa. Yan, ito po mga itsura niya. Yun, pwede mo munang i-drawing and then isagawa. And then, ayan na yung itsura. So, yan lang po ang mga produktong ginagamitan ng basic shading, sketching, and outlining. So, and then, damit. Ayan, dinodrawing muna nila yung damit bago nila gawin. Ayan, yung mga fashion. Yan, produkto yan. So, balikan po natin yung ating napag-aralan. So, meron tayong 7 mga hanap buhay na maaaring gumamit ng shading. Sige, alamin muna natin ulit kung ano ang shading. So, ito ay shading nagbibigay ng buhay sa drawing. So, sinishade nila ng black, either black or white. Next, yung sketching, dinadraft mo muna kung anong design na gusto mo. Draft lang.
And then, kung gusto mo ng diinan or final design na, dito ka na sa outlining. Yan, final design mo na yan. Yan. Una mo na sketch, tapos outlining. So, yung mga 7 hanap buhay na maaaring gumamit ng 3 na yon. Una ay portrait at painting shop. So, mukha ng tao, tsaka mga ano yung dinadrawing. Kung ano-ano, basta nagpipaint. Then, next is building construction and design. Ito yung mga kontrata. And then, gagawin yung mga design ng building na gusto mo. And then, isagawa. Next is tailoring and dressmaking shops. Ito yung mga damit. Next naman ay furniture and shop. Ito yung mga upuan, mga lamesa, yung ginagawa. Bakit kasuotan? Hindi po, mali po ito. Ano po to? Mga gamit sa bahay. Sorry po. Okay, next is animation and cartooning. Kung marunong ka mag-drawing ng mga cartoons, yan. Ito po maaaring mong pagkakitaan or hanap buhay na pwede sa'yo. Kung marunong ka mag-design ng bag at shoes, pwede ka dito. Shoes and bag company. And then, mahilig ka mag-letterings, printing press. Yung mga t-shirt design, yan, pwede ka dito. Printing press. Next, ano naman ang mga produkto na ginagamitan ng shading, basic sketching, tsaka outlining. So, painting, ayan po ang itsura. Portrait, ayan po yung itsura niya. Landscaping, ayan po yung itsura. Building design, ayan po yung itsura. Architectural design, yan po ang itsura. And furniture design, ayan po yung itsura. And damit, yan yung mga produkto. So, kung wala na pong tanong, para po sa mga modular, ito din po. Sa lesson proper, nakalagay itong video recording na to. And then yung tayahin, sagutan ninyo. And then yung karagdagang gawain, sagutan po ninyo. And then, huling pagtatasa. Pero sa mga online po, ito lang pong lesson proper ang sa inyo, tsaka tayahin, tsaka karagdagang gawain. Wala na po itong huling pagtatasa. So, that's all po. Thank you po.